Napakataas talaga ng antas ng kasamaan sa ating panahon. Grabe talaga. Magbukas ka ng telebisyon, manood ka sa social media, mag-scroll ka, grabe ang mga mapapanood mo at makikita mo na totoong pangyayari. Hindi prank ha, totoong pangyayari. Biruin nyo yung isang balita, yung asawa na lalaki ha, tinaga niya yung babae. Asawa niya yun, tinaga niya. Meron naman yung manugang sinunog yung biyanan niya dahil nakikialam daw sa relasyon nilang mag-asawa. Para magawa ng isang tao yun, grabe ang antas ng kasamaan talaga. Napakasamang tao kapag ganun ang ginawa mo. Kaya napakahalaga, lalo na sa mag-asawa, ang aral ng Diyos. Pakinggan natin ang napakagandang payo na ito o aral ng Diyos sa mag-asawa. Sa bagay, pakikinabangan naman ito ng may asawa at ng wala eh. Pero siyempre, ang main topic natin, kung paano nalalaman ng isang tao na ang asawa bigay ng Diyos. Ayun. Umpisahan na po natin. Magtanong tayo agad. Yung asawa ba, may possibility yung asawa bigay ng Diyos? Nagbibigay ba ang Diyos ng asawa? Pakinggan nyo sa 19:14 ng Kawikaan. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ayun. Di ba maganda yung talata, no? Wealth, riches, are inheritance from the fathers. But a prudent wife is from the Lord. Ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Kaya yung asawang mabait, galing sa Diyos. Nagbibigay po ba ang Diyos ng asawa o hindi? Bibigay. Kaya lang meron agad na nakalagay na adjective. Mabait na asawa. Adverb. Mabait na asawa. Pag ang asawa mabait, galing sa Panginoon. On the contrary, pag ang asawa walang hiya, sino may bigay? Siguro hindi mahirap. Dalawa lang namang klase eh. Yung mabait na asawa, galing sa Panginoon. Yung hindi mabait na asawa, kanino galing? Pakinggan nyo. 8:47 ni Juan, 44. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Kanino yung hindi sa Diyos? Kayo'y sa inyong amang Diablo. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. That is a very plain and simple narration of facts. Sabi ni Kristo, meron taong sa Diyos, meron taong hindi sa Diyos. Nung diretsuhin niya, ang paliwanag, kanino yung hindi sa Diyos, kayo'y sa inyong amang Diablo. You are of your father, the devil. Kaya dalawa lang ho ang klase ng tao sa mundo eh. Isang sa Diyos at isang sa demonyo. Ngayon, meron hong asawa na Diyos ang may bigay. Sabi ng Biblia, ang mabait na asawa, a prudent wife is from the Lord. Ang mabait na asawa, matalinong asawa, asawang maisip, galing sa Panginoon. Ayun. Yun ho bang mabait na asawa, galing sa Diyos? Yun ho ba'y nakikita ng tao sa kanyang sariling kaparaanan? Pwede bang ikaw ang makakita nung asawang mabait para sa'yo? Pakinggan nyo sa 1 Corinto 7. Merong ganitong pangungusap. Natatali ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Ikaw bagay kalag sa asawa, huwag kang humanap ng asawa. Alam nyo, yung asawa, hindi hinahanap yan eh. Huwag kang humanap ng asawa. Hindi hinahanap yan. Maraming mga may asawa, hindi naghanap. Minsan, nakasama niya sa trabaho. Tama po ba ako? Hindi. Nagtrabaho siya, hindi siya naghahanap ng asawa. Pero dun sa trabaho niya, dun siya nakakita ng mapapangasawa. Minsan, nawalan sila ng bahay, nalipat siya ng probinsya. Nasunugan sila eh.
Doon sa nalipatan niyang probinsya, meron doon nakapagpatibok ng kanyang natutulog na damdamin. Hindi ba, no? Doon siya nakapag-asawa. Alam niyo yung asawa, kadalasan, hindi hinahanap yan. Pag naghanap ka kasi, mabibigo ka eh. Ayaw kasi ng Diyos na maghanap ka ng asawa. Kasi yung mabait na asawa, galing sa Panginoon. At pag galing sa Panginoon, hindi mo kailangang ikaw ang mag-exert ng effort. It is God's way, kagaya ng nangyari kay Adan. Gaya ng, tinanin niyo si Adan. Si Adan ba nanghingi ng asawa sa Diyos? Hindi naman eh. Alam niyo ba kung ba't nagkaasawa si Adan? Pakinggan niyo sa Genesis 2, versikulo 18. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Tuloy. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ayun. Si Adan ho, hindi man nanghingi ng asawa sa Diyos eh. Ang ginawa lang ng Diyos, nakita niya, hindi kaya mabuting nag-iisa si Adan. Igagawa ko siya, ilalalang ko siya ng isang katulong niya. Tapos, ginawa ng Diyos, pinatulog ng di kawasang himbing. Extra yung pagkakahimbing ni Adan na yun. Para gagawin kasi ng Diyos, magsasargery siya. Ooperahan niya si Adan. Kukuha siya ng isang tadyak. Pag ginawa mo ng gising yon, pag hindi nagsisipa si Adan sa sakit Pinatulog ng Diyos ngayon si Adan. Nung tulog na ng di kawasang himbing, kinuha yung tadyang ginawang babae at ibinigay sa kanya. Sabi ni Adan, ito nga'y buto ng aking buto, laman ng aking laman. Alam nyo, kayo may naalala ko. Tingnan mo nung patulugin si Adan, ginising pa ba? Sabi. Nung patulugin daw ng Diyos si Adan, hindi na raw ginising. Kaya lahat daw ng tao ngayon tulog. Bakit? Nung magsalita si Adan, nung ibigay ng Diyos, nagsalita, tamang-tama sinabi. Ito nga'y buto ng aking buto at laman ng aking laman. Siyempre, nung alisin yung tadyang, may kasamang laman yun Hindi naman gaya ng pag-aalis ng tadyang ng baboy doon sa matadero na kung alisin walang kalaman-lamang itinitir yun inalis ng Diyos, ginawa yung tadyang niya na isang babae. At sabi ni Adan, ito'y buto ng aking buto at laman ng aking laman. Tatawagin siyang babae dahil sa lalaki siya kinuha. Ayun. Alam ni Adan o hindi? Alam he's aware. Sasabihin mo, hindi na ginising. Yung pagpapatulog ng Diyos kay Adan, yun ay pagpapatulog for Adam to be saved from feeling the pain of surgery. Para makuha ng walang maaaring sabihin na iba, ba't naman kakinailangan pandungkunin sa tadyang? Ba't di na lang gumawa uli ang Diyos na mula sa alabok? Dahil si Adan galing sa alabok Ginawa ng Diyos. Dapat para mate, sabi doon mate, yung kabagay. Dapat sa kanya rin manggaling para pareho sila ng edad pareho. Hindi nyo ba naisip? Pareho ng edad si Eva at si Adan. Although, si Eva ay late comer, pero the very essence that was made, Eve, galing kay Adan. Kaya magkaedad yun Walang masyadong malaking agwat, magkaedad yun. Kaya tamang-tama sila sa couple Ayon. Ginawa ng Diyos si Eva, hindi naman naghanap si Adan, hindi naman niya hiningi. Nakita ng Diyos, kailangan niya asawa, binigyan siya. Ayon.
Gayon din naman yung sinasabi sa Biblia. Isang mabait na asawa, galing sa Panginoon yun. Ngayon, ang tanong ay puntahan natin, paano mo malala kung yung asawa mo galing sa Diyos? Di ba yun ang suggestion mo, kapatid, ano? Ba't andyan ba misis mo? Wala? Sige. Pag-aralan mo kung itong misis mo galing sa Diyos at ganito, huwag kayong magagalit. Kung sakaling hindi, ano gagawin nyo? Baka mamaya ako pasisihin nyo pagka nakita nyo hindi galing sa Diyos yung misis nyo, no? Yung mga asawa ninyo. Huwag nyo agad hahatulan, no? Iibigin ninyo inyong mga asawa. Pakukundanganan ninyo ang inyong asawang gaya ng marupok na sisidlan. Yamang sila na may kasama ring tagapagmana ng pangako at ng biyaya upang ang inyong panalangin huwag mapigilan. Ayun ang sabi sa malalaki. Mamahalin mo yung asawa mo, pakukundanganan mo parang marupok na sisidlan. Ibig sabihin yung lalaki, ang babae, marupok na sisidlan, ikaw ang taga-alalay nung marupok. Di ba yung malakas, yun ang taga-alalay sa marupok. Ang ginawa mo yung asawa mo, ginawa mong anakan. Punching bag, pag nagagalit kay binibirahan mo yung asawa mo, tinatadyakan mo, ha? Ginawa mong tagalinis ng bahay, janitor, taga-ibgid, taga-paglaba, taga-pagluto, naiput ka sa karsulsilyo, iput pa rin asawa mo pa rin. Lahat, inapi mo na yung asawa mo. Masyado kang masamang asawang abandonado ka pa. Pag kumita ka ng konti, lasing ang hinaharap mo sa barkada ka nandoon. Anong klase kang asawa? Kaya kung kayo babait ganyan ang asawa nyo, nako, kung ako magbuburo na lang ako. Di ba? Kung ang mapapangasawa mo, gagawin ka ng punching bag at gagawin ka pang alila araw-araw hanggang mamatay. Sana kung nung sumumpa kayo sa altar kami po'y magsasama ng aking asawa. Siya po ang janitor. Siya po ang manganganak. Siya po ang cook. Siya magluluto. Siya ho maglalaba, labandera siya, plansadora ho siya. Tapos ho, pagka ako'y mainit ang ulo, tatadyakan ko ho siya. Amin. Sana ganon. Hindi naman ganon ang pinagsumpaanan nyo sa altar Ang sabi sa altar, ang ganda-ganda pa naman ng pinaggagawa sa altar. Puro lang mga seremonyas na, puro mga arti lang. Lalagyan pa ng kordon na ganon. Tapos lalagyan pa ng sing-sing. Tanggapin mo ang aking sing-sing bilang tanda ng aking pagmamahal sa iyo. Ha? Ayan. Babae, tinatanggap mo ba si lalaki na maging kabiyak ng puso? Opo. Ikaw lalaki, tinatanggap mo si Opo. Kayo ngayon magsasama kayo sa hirap at sa ginhawa. Ha? For better, for worse. For richer, for poorer. In sickness and in health. Until death do you part. Ganda ng pinagbibitawan sa altar. Pagkaraan ng 3 buwan, tadyakan at sampalan ng mga wala kang tarantado ka talaga. Nagsisisi ko, ba't ako sumama-sama sa'yo? Sabi naman ng lalaki, kaya ka lang naman sumama sa akin dahil sa pera ko. Sabi ng babae, kaya ka lang naman sumama sa akin dahil sa pera ko. Dahil ikaw, iisa lang ang brief mo. Ay, nako. Mamayang konti, batuhan na ng kawali at saka na, ganyan yan Maitatago nyo ba sa akin Araw-araw laman ako ng kalye. Nakikita. Nagpupulong ako sa Santo Cristo sa Guagwe. Yung papunta kami sa San Roque. Yung pinagpupulungan ko, ako'y walang ilaw Doon lang ako nakikitapat doon sa poste ng Meralco na may ilaw sa taas. Bata pa po ako noon Ang totoo, kahit patayin mo yung ilaw, babasahin ko pa rin ang Biblia sa liwanag ng buwan pupulong ako. Lalakad ako sa rilis, naglalakad lang ako, wala naman ako sasakyan nung araw Alakad lang ako. Makita ko, malayo-layo pa, maingay. Bakit ako, boom, mga pinggan, bang! Sabi doon sa rilis, tama doon sa yung na rilis, yung konti, kawali. Bang! Yumama na yata ako yung pinagpupulungan ko. Yung pinagtatatapon na yung mga gamit. Lako, nung lumalapit na po. Ala kang marinig, Pedro! Ala kang marinig! Ay, nako. Murahan. Nung bang nasa altar kayo, pinag-usapan nyo ba yun? Nagagawin nyo? Sa harap ni Santa Maria? Ay, nako, maniwala ka. Tanyo? Ano ang mabuti? Para walang ganon.
Para walang patayan ng mag-asawa, walang lasunan. Meron pang asawa nga, paglabas ng lalaki, sabi ng babae, "Nako! Luwes ka! Huwag ka lang babalik!" Matamaan ka sana ng kidlat. Masagasaan ka sana ng pison. Sabi, nagalit. Biro mo, ang pait ng pagsasamang mag-asawa, nung nagliligawan yun, di naman ganun yun na. Bulungan ng bulungan yun na. Di ba? At kindatan pa ng kindatan yun. Ngayon ang lalalaki yung mata at sigawan ng sigawan. Ba't nagkaganon? Ba't nagkaganon? Di pinasok ng kasalanan yung pag-aasawa nila. Ba't nakapasok ang kasalanan? Sa kawalan ng mabuti. Alin ang mabuti? Sabi ng Diyos, utos. Ano yung utos? Mga lalaki, mahalin ninyo inyong asawa. Pakundanganan ninyo sila gaya ng marupok na sisidlan. Kata mo? Ang babae pala, alalayin. Ikaw ang magpaparaya. Huwag mong bubuntalin. Kung tatadyakan, marupok yan eh. Hindi kahit kailan mo gusto sumiping, sisiping ka sa asawa mo, marupok yan. Oh. Mayroong lalaki, kapapangapanganak ng asawa, inaaralan mo naman uli eh. Magtatanim na naman ng kamuting kahoy ang walang yaka. Ako naman wala naman kapatapatawad yun.